Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate and who can relate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Wow, Ace of Wands. Nagsisimula ng maging prangka ka, na positive ka o maging positive o nagiging positive ka na ilabas or yung mag-speak out, no? Na maging candid. Kasi rooster to eh. Naging matapang ka na din at optimistic sa gagawin mong aksyon o sasabihin mo, ganun. Sa balak mong umpisan, balak mong gawin, sa umpisahan mong gawin, may naisip ka ng idea na umpisahan mong gawin. O sasabihin, ganon. And courageous ka din kasi yung ma-roaster courageous yan. And brave, no? And frank. And ano yung active. Kasi yun ang color dito, active. And pwede ding energetic ka around this time. Lalo na yung kung meron kang gagawin, meron kang puntahan, meron kang kausapin, meron kang i-pursue, meron kang goal na gagawin, umpisahan, ganun. More on action ka ngayon. So, ano pa ang energy mo ngayon? Ano lang. Ano ini-embody mo energy ngayon? Uy. You are a wise person. Clear and sharp yung mind mo kasi may sword dito. Pagdating sa mga scriptures, sa spiritual, and for sure, bukas ang third eye mo. Bukas ba ang third eye mo? Kasi may... Tingnan natin na. Bukas ang third eye mo. Third eye ba? Ayan o. Nakikita mo yung... kasi wise ka, nakikita mo, inobserbahan mo yung mga bagay-bagay, situation, tao, no? Clear para sa'yo. Kung ano yung tama sa mali. Kung sino ang false from true, from real. Kung sino ang fake from real. Kung ano yung fake from real. O kaya ay kung sino ang sinungaling sa hindi sinungaling. Mga ganun ba? Clear sa'yo kung ano yung katotohanan sa kasinungalingan, mga ganon. Oh. And ano for sure maka-juice ka. Maka-juice ka ba? Tingnan natin, maka-juice ka. Hindi. Hindi ka maka-juice. Ano ka? Makagad? Hindi. Pero ganun ka eh. You're also wise. Ano ka sa person na spiritual? Spiritual. Hindi ka din spiritual. Pero may wisdom ka, no? May wisdom, you are wise. Hindi ka spiritual. Hindi ka maka-Diyos. Baka madalang ka lang magsimba. Baka ganon. Kaya hindi ka maka-Diyos. Or hindi naman mabibigay sa pagsisimba yun. O kaya ay ano ba yung taong hindi maka-Diyos basta ganun ang sinasabi, hindi ka maka-Diyos. O baka hindi ka gaano maka-Diyos. Hindi ka din gaano spiritual. Hindi ka spiritual. More on action ka. Yung daily lives mo, more on ano yung focus mo siguro. Mga yung trabaho, ganun, hanap buhay, work and home, ganun. Ano pa?
May mission ka ba? Spiritual mission. Let's see. Meron. At mag-umpisa ka nga din ng spiritual mission. Meron ka spiritual mission. Kaya may lumabas na ganito. Pwede kang maging parang prophet. Yung mga ganun ba? Oh. Pwede ka bang maging prophet? Hindi. Hindi. Meron kasi mga nakalaan na pwede maging prophet eh. Diyos kasi ang pumipili niya. O yung God, no? God ang pumipili kasi niyan eh. Kung sino yung gawin yung prophet. Basta ganun. Ano kasi yan, pili lang kasi yan eh. Yung mga ganyan na, yung maging prophet. Tsaka, hindi ka yung parang, mahasol. Or yung, mahati yung oras mo. Lalo kung yung focus mo ay yung i-provide yung needs ng family mo at yung mga needs mo, yung bigyan ng magandang buhay o masagalang buhay ng pamilya mo, eh doon ka na makapag-focus, no, sa material, sa wealth, sa practical, no, on your work, on your business, mga ganyan. Pagka hindi ka prophet, no. Pero you are wise, no, may mga alam ka tungkol sa mga scriptures, sa mga aral, mga ganon, sa mga tungkol sa Biblia, ganon. Ano pa? Pero may mission ka, may spiritual mission ka. Ano ba yung spiritual mission mo? Anong gagawin mo sa spiritual mission mo? Baka hindi ka lang aware kasi. Knowledge. So, magtuturo ka ng knowledge and describe. Yung magtuturo ka ng knowledge. Alam yung gagamitin yung bunganga nyo. Yung tuturuan nyo ng knowledge yung iba. Siguro knowledgeable ka na may maituturo ka sa iba. Ganun ang iyong spiritual mission. May knowledge ka nga, oh. Knowledge. Yung knowledge mo sa, sa scripture, sa Biblia. Yung manabasa mo sa Biblia and in life, no. Yun ang ituturo mo sa ibang tao. Yan ang iyong mission. Yan. Lalo clear at sharp yung iyong mind at madali ka ding makaintindi ng mga messages from this guides. Hindi. From the spirits, from angels, hindi. Messages or hindi ganun. Ano to eh, magaling ka magsalita niyan, magaling ka mag-deliver, magaling kang mag-share ng knowledge mo, no? Tungkol sa spirituality man yan, kung ano yung mga alam mo sa buhay. Yun. Na it could help others. Ayan. Ano ka ba? Chosen one ka ba? Isa ka ba sa chosen one? Tingnan natin, ha? Yes. Isa ka sa chosen one. Pero, isa ka sa chosen one. Yun nga lang. Parang, may hinahide o hinahide talaga eh. May hinahide. O maybe hinahide yun sa'yo. O hindi mo alam na chosen one ka. Alam mo ba na chosen one ka? Let's see. Hindi eh. Yun na yun, hindi mo alam na chosen one ka. Kaya meron kang mission, spiritual mission. Ayan. Hindi mo alam na chosen one ka. So, ano pa? O kaya, nakutuban ka ba na chosen one ka? Kahit yung kutob lang sa kutob. Nagkakutob ka ba na chosen one ka? Isa ka sa chosen one. Mukhang hindi din. Parang palang pa yun. Mukhang hindi ka din nagkaroon ng kutob na chosen one ka. Ganon. Pero chosen one ka. Ayan.
hindi mo alam na chosen one ka. O, kasi parang may hinide o naka-hide yan eh. Na chosen one ka. So, ibig sabihin hindi mo alam, no? Na chosen one ka. Pwedeng 50-50, may kutob ka na chosen one ka. Or kasi parang palang pa yun eh. Or kaya parang hindi din, na hindi ka kinukutuban na chosen one ka. Alam mo yung kutob, yung gut instinct nyo, yun ang kutob eh, yung sa loob mo, yung feeling mo, kunwari, feeling mo chosen one ka. Ganun ba? Ganun. Yan ang iyong mission. Mag-share ng knowledge, magturo ng mga, kung ano yung nalalaman mo, kung ano yung mga alam mo. Dahil knowledgeable kapag ganyan. Madami kang alam. And it's part of your mission to share knowledge to others. Ayan ka na naman, dalian mo. Ngayon ang camera ko eh. Anong paparating sa'yo? The devil in reverse. Person ba yung devil in reverse na paparating sa'yo? Person. Yes, it's a person and high priestess. Person na wala na addictions, or kung may addiction siya na nawala na, no? Or else ay wala na siyang devil sa katawan, wala nang demonyo sa katawan, mga ganun ba? Wala nang demonyo na sumusulsul, wala nang devil na sumusulsul sa kanya. Mga ganun. Kasi in reverse na to. Or tinanggal niya na yung pagiging toxic niya. Yung pagiging masama niya, yung pagiging evil niya, pwedeng ganun. No? Kasi devil in reverse. O nawala na sa kanya yung obsession niya, mga ganun. Or nawala na talaga yung devil sa buhay niya. Bakit darating yan si devil in reverse na yan? Yung nag-embody ng devil in reverse na person sa'yo. Ano yung intention yan sa'yo? To marry you? Ang asawahin ka para maging partner ka? Adi, kilala ka na nito. Pwedeng, ano yan? Magkakilala na kayo niyan. Para asawahin ka nga daw eh. Kung dati, maaaring kilala mo na din to eh. Kung kilala mo na to na kung toxic yung dati, or may addiction, or evil yung ugali, masama yung ugali, parang demonyo, parang gano'n. Na parang may sapi ng demonyo o diablo, parang gano'n. Ngayon, nag-iba na to, nagbago na to, nawala na yung mga evil forces sa buhay niya, nawala na yung mga evil influence, nawala na yung demonyo o devil sa buhay niya. Ayan. O addictions man yan, or obsession, wala na sa kanya. Ayan. Pwedeng addiction, baka nawala na yung pagiging addict niya kasi kung ano man yung kinaadikan niya. Or else ay demonyo talaga yung nawala sa buhay niya. Ganon. Ano ang gustong sabihin sa'yo ng person na to na nag-embody ng devil, the devil in reverse? Mahal ka niya. Importante ka sa kanya, mahal ka niya. Emotional siya, sensitive siya pagdating sa'yo, in love siya sa'yo, na-attach siya sa'yo, malapit yung loob niya sa'yo, malambot yung puso niya pagdating sa'yo, malambot yung kalooban niya sa'yo, gano'n. Nagkikare siya sa'yo. This person feels affection towards you, gano'n. Or in love talaga, kasi with Queen of Cups. Ano yung iniisip ngayon ng person na to na nag-embody ng devil in reverse sa'yo? O ano yung iniisip niya na plano na gagawin niya towards you nitong person na to na nag-embody na the devil in reverse?
Upright ba yung King of Wheels? Ang asawahin ka talaga. Diba? Ay no, ang asawahin ka, ang magkaroon kayo ng long-term relationship, ang ipursu ka, ang maging matyaga, ang maging patient sa panunuyo sa'yo, sa pag-offer ng kung ano man yung offer niya na serious to. Of course, ang mapangasawa ka na, yan ang offer niya. Ang maging loyal sa'yo, ganun. Ang maging loyal na partner, no? Pag nagsama na kayo, pag naging kayo na, at ang maging reliable and a good provider siya sa'yo at sa pamilya na buuin ninyo. So, yan. Ano naman ang wini-wish ni person mo na the devil in reverse? Pagdating sa inyong dalawa, anong wini-wish niya? Yung masabi niya na sa'yo. Yung gusto niya sabihin. Yung hindi niya nakinikipas sa sarili niya. Yung mga o yung hindi na siya yung ina-isolate niya yung sarili niya. Hindi na siya yung hindi na kayo nagugustingan, pwedeng ganun. Kung wala pa kayong communication o kung hindi mo nagkaroon ng communication sa inyo, pwedeng ganun na magkaroon na ng connection sa inyong dalawa. Kasi in reverse yan, na kung hindi yan makalabas sa shell niya dahil nahiya or dahil may pumigil na noon, kung may devil o demonyo man sa buhay niya na nang-impluwensya noon o nakasapi, nawala na nga eh. Kaya ang gusto niya na ngayon ay makipag-usap sa'yo. New person or past person na? Hindi ko pa natanong eh kung new person or past person. Pero for sure, kilala ka na niyan talaga. Oh, kilala ka na niya. Kilala ka niya talaga eh. Oh. Mahal ka nga niya eh. Oh. Ano naman ang nais sabihin sa'yo ng person na to nag-embody na the devil in reverse? May offer siya na cup of love sa'yo. A relationship, courageous siya and positive. So offer niya sa'yo na cup of love. Ang tanong, magagawa niya ba agad yan na makapag-offer siya ng cup of love? Oo, magagawa niya agad yan. Magkakaroon ng union sa inyong dalawa. Reconciliation, balance, union. Ayun. Message ng angels for you. Holiday. The answer you're looking for can be found during a vacation, retreat, or holiday getaway. Yan. Anong tumatakbo ngayon sa isipan ng person mo na to na si the devil in reverse? Yung energy niya na nag-embody na ng the devil in reverse. Ano yung tumatakbo sa isipan niya ngayon? Ayan o. Queen of Swords and Reverse and Queen of Wands. Mag-take na ng action para makapag-umpisa na kayo ng relationship. Para magsimula na kayo ng relationship. Ayan. Na wag niya nang pigilan pa ng isipan yung sarili niya na mag-take na action. And sa ganun ay wag na siyang maging cold o maging emotional ba. Instead, mag-take na siya ng action. Huwag niya nang pigilan pa. Huwag niya nang i-restrict. Huwag na siya maglagay ng boundary or healthy boundary between the two of you. Instead, siya mismo mag-pursue sa'yo. Siya na mismo ang gagalaw, ang kikilos para magkaroon na ng new beginning sa inyong dalawa. So, yan. So, marami ba ang person na attracted sa'yo? Madami. At meron ding mga tao na nanginayang. Lalo na kung na-miss nila yung opportunity with you. Or pwede mga ex mo din yung iba dyan.
na parang tinaken for granted ka lang nila noon, na nanghinayang, no, nagsisi, nag-grief, kasi wala ka na eh, no, na-miss na opportunity with you, kasi mayroong 5 of Cups. And mayroong mga willing, no, na mga person, kasi attracted sila sa'yo, na i-pursue ka, na mag-effort and mag-put na hard work towards you, na willing na magtrabaho just to provide you. Yeah. Na maging provider mo. So, ito na lamang guys for collective reading.